Bilisan mo na dyan, Imelda! Bumaba ka na! Malapit na daw sila, Tunying! Sandali lang, Nay! Nag-aayos pa po ako! Kanino ka ba nagpapaganda, ha? Kay Tunying? Naku, ikaw talagang bata ka! Umayos ka nga! Si Nanay naman, gusto ko lang po maging presentable. Magtigil ka nga dyan, Imelda, ha? Aga-agay nagtatalo na naman kayo mag-ina. Nandiyan na pala sila, Tunying. O siya, bumaba na kayo at batiin nyo na ang bagong dating. Masiglang bumaba ang mag-ama sa kanilang dalawang palapag na kubo. Ang ina naman ay napailing na lamang sa dalawa. Sinundan niya mga ito sa kanginitian ng bagong dating na panauhin. Pagkababa pa lamang nito sa motor na kanyang sinasakyan, ay agad itong tumalon sa bisig ng mga magulang. Hindi nagpahuli si Imelda dahil nakiyakap rin ito sa nagsasayang mga magulang. Grabe anak, parang kailan lang musmusing ka pa. Ngayon sobrang ganda at gara ng mga kasuotan mo. Oo ga anak, kumusta sa Maynila? Dalagang-dalaga ka na talaga. Dahan-dahan lang po, baka maipit yung anak nyo sa higpit ng yakap nyo. Pasensya ka na anak ha, nasasabik lang talaga kami sa iyo eh. Ang tagal nating hindi nagkita. Tunying, ano ka ba? Ayos lang ako. Nay, Tay, Amelia, kumusta na kayo? Ate, namiss talaga kita. Marami akong kwento sa'yo. Bakit hindi na lang muna natin pagpahingahin itong si Amelia? Kanina pa po nagrereklamo yung anak nyo na gutom na siya. Ba't hindi nyo muna po pakainin? Kamo, gusto mo lang kumain. Hindi pa diretsahin eh. Abat, tama lang Mang Ricky. Kakarag-karag na nga yung motor ni tatay eh. Pero sinundo ko pa rin yung prinsesa nyo. Alika na nga, Tonying. Naghanda ko ng pagkain para sa inyo. Inakay ng mag-asawang dalawang anak nito papasok ng bahay. Samantalang naiwan naman si Tonying sa mga gamit na naiwan ni Amelia. Walang nagawa ang lalaki kundi mapakamot na lamang sa ulo. Binuhat nito ang lahat ng dalang bag ni Amelia papasok ng bahay. Sa pagkailan ay tahimik na sumusubo ng pagkain si Imelda na siyang napansin naman ng kapatid. Hindi ito nakikisabay sa kanilang usapan kung kaya't sinubukang kausapin nito ang kapatid. Ano nang pinagkakaabalahan mo sa atin, Meldang? Pasensya na kung hindi ako gaanong nakakasagot sa sulat mo, ha? Abala lang kasi ako sa eskwela. Alam mo ba, malaki ang tampo niyang kapatid mo sa'yo. Kung alam mo lang ang mga sinasabi niya. Bakit? Ano ba yun? Tunying! Ano ka ba, ate? Wala lang yun. Maliit na tampo lang naman yun. Kesyo maliit o malaki, kailangan ko pa rin malaman kung ano yan. Ate, ayos lang ako, okay? Ang mabuti pa, tapusin mo na yung pagkain mo nang makatulog ka na. Tiningnan ni Amelia ang kanyang mga magulang bilang paghingi ng sagot. Ngunit nagkibit balikat lamang ang mga ito. Dahil maging sila ay hindi alam kung ano ang pinagmulan ng pagtatampong yun ni Imelda. Bata pa lang ay hindi na lumaki sa mga magulang si Amelia. Kambal silang ipinanganak ng kanyang kapatid na si Imelda. Ngunit nagkahiwalay kagad ang mga ito nang kunin siya ng kanyang tiyahin upang pag-aralin sa lungsod. Ang buhay ni Amelia ay kabaliktaran sa buhay na mayroon si Imelda sa probinsya. Ang pagkakaalam nito ay hanggang high school lamang ang tinapos ng kapatid. Hanggang doon na lamang ang alam ni Amelia dahil wala naman silang halos na komunikasyon ng kanyang pamilya. Habang inaayos ng babae ang mga dala nitong mga gamit, ay pumasok ang kanyang ina na hindi man lamang kumatok. Nagitla ang dalaga, ngunit agad din naman itong nakabawi. Ikaw pala, Nay. Binigla niyo naman ako. Ayaw mo ba na nandito ako? Lalabas na lang ako kung abala ka. Si Nanay naman, wala naman po kung sinabing kung ano. Para kayong si Imelda eh. Ano po bang atin? Wala naman. Gusto ko lang na makipag-usap sa'yo.
Kumusta naman ang buhay mo dun sa tiyahin mo? Naging mabuti ba sila sa'yo dun? Oo naman po. Kung hindi nga lang namatay si Uncle baka pinagdoktor na nila ako. Pasensya ka na anak ha. Hindi namin kaya ng tatay mo ang pag-aralin kayo. Nako, Nay, wag po kayong mag-alala. Ayos naman po ako sa kursong natapos ko ngayon. Ano nga ulit ang kinuha mo anak? Nurse po, Nay. Sa isang malaking ospital sa Maynila ako nagtatrabaho. Mabuti yan. Teka, may nobyo ka na ba? Fiancé po. Mapapangasawa. Sa katunayan yan susunod po siya dito. Gusto niya po kayong makilala. Bakit ngayon mo lang sinabi sa amin na may nobyo ka na? Dapat kinikilala mo munang mabuti ang mapapangasawa mo. Baka mamaya masamang tao yan at saktan ka lang. Mabait na tao si Tom, Nay. Isa rin siyang doktor sa pinagtatrabahuhan ko. Dapat pumunta siya rito sa lalong madaling panahon. Seryosong tinignan siya ng kanyang ina bago iniwan sa kanyang kwarto. Sa mga sandaling yun ay napapaisip na lamang si Amelia kung tama ba ang kanyang desisyon na payagan ng kanyang nobyo na bumisita sa kanilang bahay. May tinatapos lang po siyang trabaho pero bago mag-fiesta nandito na po yun. Baka umasa yan na maayos ang buhay natin dito sa probinsya ha. Isang kahig, isang tuka lang tayo. Nasabi ko naman po sa kanya kung anong kalagayan natin. Mabait ho si Tom, kaya naiintindihan niya ang hirap natin sa buhay. Marami namang binata sa bayan natin, nak. Bakit hindi ka na lang dito maghanap ng mapapangasawa? Mahal ko po si Tom. Napaismid na lamang ang kanyang ina matapos niyang sabihin yun. Hindi ito nagtagal sa kanyang silid dahil agad din naman itong nagpaalam na matutulog na. Hindi niya maintindihan ang mga tao sa kanilang bahay. Pilit niyang iniiwasang isipin ang kakaibang kinikilos ng mga ito. Ngunit hindi yun basta-basta mawala sa kanyang isipan. Mayaman si Toma. Kahit na mataas ang antas ng buhay ng lalaki, ay nakasayad pa rin ang mga paa nito sa lupa. Ang problema lamang ni Amelia ay ang kanyang mga magulang. Hindi nito alam kung tatanggapin ba nila ang nobyo. Kung siya lamang ang masusunod, ay hindi na niya ito ipapaalam pa sa kanila. Tama na para sa kanya na may basbas na ang kanilang relasyon ng kanyang tiyahin. Pabiling-biling si Amelia sa kama. Hindi siya makatulog sa bahay na minsan na niyang kinamulatan. Nagdesisyon na lamang ito na lumabas upang magpahangin. Anong ginagawa mo dito sa labas? Ikaw pala, saan ka nanggaling? Ako ang naunang magtanong Hay nako, hindi ka pa rin nagbabago. Ikaw lang naman ang nagbago sa ating dalawa. Hindi ako kailanman nagbago, Emmy. Ang sagot ko sa tanong mo, nagpapahangin lang ako. Hindi ako makatulog Bakit? Hindi ka na ba sanay sa bahay ng mahirap? Saan mo ba nakuha yan, Emmy? Hindi naman ako nakakalimot sa pinanggalingan ko. Hindi nga ba? Tapatin mo nga ako, Emmy. May galit ka ba sa akin? Ano bang ginawa ko na labis mong ikinagagalit? Kanina ka pa ganyan Tapos kapag tinatanong naman kita, hindi mo naman sinasagot ang tanong ko. Pumasok ka na, Amelia. Baka ano pang mangyari sa'yo dito sa labas. Magtatanong pa sana si Amelia kung ano ang ibig sabihin ng kanyang kakambala. Ngunit tinalikuran na siya nito. Maging ang kanyang tanong ay hindi na nito sinagot. Sa pagkakaalala naman ni Amelia sa lugar nila ay ligtas at mapayapa. Kaya hindi na lamang nito pinansin pa ang paalala ni Imelda. Ilang minuto matapos magpaalam ng kapatid ay nakarinig ito ng mga kaluskos sa kanilang bakuran. Inisip ng babae na daga lamang iyon. Ngunit habang patagal ng patagal ay mas lalong lumalakas ang kaluskos noon. Kasalukuyang nakapikit ang mata ni Amelia habang nakahiga sa duyan.
May kakaibang lamig siyang naramdaman sa paligid. Hindi ito mapakali. Kaya naman iminulat niya ang kanyang mga mata. Halos mapasigaw ang dalaga nang makita niya ang kanyang ama na titig sa kanya. Tay naman! Ay, atakihin naman ako sa puso sa ginagawa niyo eh. Saan po ba kayo nanggaling? Gabing-gabi na eh, hindi pa rin kayo natutulog. Tay, nakipag-inuman ba kayo? Kapag talaga nag-away na naman kayo ni nanay dahil dyan ewan ko na lang. Tiningnan lamang siya ng kanyang ama, saka siya tinalikuran. Naglakad ito papalayo sa dalaga. Napakulot ang noo ni Amelia na sinundan ng tingin ng ama papuntang kakahuyan. Ano po bang trip nyo, Tay? Ang dilim-dilim dyan. Nakakakita pa po ba kayo? Tay! Tatayo na sana si Amelia sa duyan nang makarinig siya ng kalabog sa loob ng bahay. Kasunod nun ang paglabas ng kanyang kapatid sa pintuan. Sinong kausap mo dyan, Amelia? Si Tatay. Anong pinagsasabi mo dyan? Nasa loob si Tatay. Ano ka ba? Kitang-kita ng dalawang mata ko na nandito si Tatay kanina. Pumunta pa nga siya sa kakahuyan, oh. Baka guni-guni mo lang yun. Pumasok ka na kaya? Hindi naman lumalabas si Tatay ng ganitong oras eh. Paanong guni-guni ko yun ang tagal niyang nandito sa tabi ko kanina? Pumasok ka na sa loob. Sumunod na lamang si Amelia sa sinabi ng kapatid. Halos manlaki ang kanyang mata nang makita niya ang kanyang ama na prenteng nakaupo sa mahabang upuan habang sinusuri ang hawak nitong itak. Oh, di ba? Nandito si Tatay. Sino yung nakita ko sa labas kanina? Baka pagod ka lang. Hindi ka na nakapagpahinga kanina eh. Bakit ba? Ano nangyari mga anak? Ito kasing si Amelia, Tay. Ang sabi nakita ka raw niya kanina sa kakahuyan. Ha? Totoo bang sinabi ng kapatid mo, Ami? Opo. Hindi ako sigurado. Baka kung ano lang nakita mo. Sa mga ganitong oras ay hindi ka na dapat pa lumalabas ng bahay. Mapanganib sa labas. Hindi ko kayo maintindihan, Tay. Noong mga bata naman kami ni Emmy, madalas naman kaming naglalaro sa labas ng ganitong oras eh. Sumunod ka na lang kasi kay Tatay. Heto gatas ng kalabaw. Ininit ko na para sa'yo. Para namang makatulog ka na. Inumin mo na lamang yan, anak. Pagkatapos na matulog ka na. Ipapasyal kita bukas sa bukid. Tinanggap ni Amelia ang ibinigay na baso na may lamang gatas ni Imelda. Hindi siya sanay na uminom ng ganong uri ng gatas. Para hindi masaktan ang loob ng kanyang ama at kapatid, ay pikit matang nilagok nito ang laman ng baso. Matapos maubos ang laman, ay bigla na lamang nakaramdam ng antok si Amelia. Napahikab ito, saka pumasok sa kanyang kwarto upang magpahinga. Kinabukasan ay nagising na lamang si Amelia sa ingay na nanggagaling sa labas ng kanilang bahay. Kasabay ng pagtilaok ng manok ay ang ingay ng pagsisibak ng kahoy naman ang kanyang narinig. Tinignan nito ang orasan mula sa kanyang cellphone. 5:00 pa lamang yun ng umaga. Ngunit abala na ang kanyang mga kasama sa bahay. Hindi yun ang nakaugili ang oras ng paggising ni Amelia. Kaya lamang ay nahihiya na siyang bumalik sa pagtulog. Wala siyang natanggap na mensahe mula sa kanyang nobyo. Sa tingin nito ay natutulog pa si Toma. Kaya nagtipa na lamang ito ng mensahe saka iniwan ang cellphone sa kanyang higaan upang lumabas ng kanyang kwarto. Magandang umaga, anak. Ang aga mo nagising ah. Nakatulog ka ba ng maayos? Hello, Nay. Good morning po. Masarap pong tulog ko. Mabisa yung gatas ng kalabaw na pinainom niyo sa akin ni Emmy. Saktong-sakto, anak. May natira pa dun sa takure. Pwede mong haluan yun ng kape. Halika na sa kusina. Mag-almusal na muna tayo. Hindi po ba ako aantukin yan, Nay? Mabilis akong nakatulog kagabi. Ewan ko ba riyan sa kapatid mo?
Baka nilagyan niya ng herbal ang gatas kaya nakatulog ka agad. Herbal po? Hindi ko ba nasabi sa'yo? Mahilig gumawa ng gamot yung kapatid mo. Kaya naman hindi na ako nagtaka na bigla ka na lang nakatulog. Mukhang dalawa na manggagamot sa pamilya. Ang isa sa ospital, ang isa naman ay sa baryo. Ano naman ang masama doon, Tay? Epektibo naman lahat ng ginagawa kong gamot Pwede bang sabihan mo ako pag may ilalagay kang gamot sa inumin ko o pagkain na ibibigay mo sa akin? Bakit? Wala ka bang tiwala sa gawa ko? Binigyan siya ng kakaibang ngiti ng kanyang kapatid. Kaya naman ay lihim itong napairap sa kanya. Umupo na lamang si Amelia sa tabi nito, saka nagsandok ng sinangaga. Nilagyan naman siya ng pritong itlog ng kanyang ina sa plato niya. Salamat po, Nay. Alam mo bang nasasabi ka kung mangyari ulit to? Kahit ako rin Masarap sa pakiramdam na nakikitang kumpletong pamilya at nandito ang kambal. Dito ka na lang kaya ulit tumira, anak. Gustuhin ko man po ay hindi pwede. May naghihintay pong trabaho sa akin doon Isa pa ay walang mag-aalaga kay Tia Sabel. Pwede nga ako naman. Imelda! Bakit, Tay? Hindi ba namimiss niyo si Amelia? Pwede naman kami magpalit Ako naman dun sa lungsod, tapos siya rito. Hindi naman pwede yun. Bakit? Natatakot ka bang hindi ako bumalik? Ay nako, wag nga kayo mag-usap ng ganyan sa hapag. Ang mahalaga ngayon, magkakasama tayo. Saka na lang yung lungsod-lungsod na yan. Ipinagpatuloy ni Imelda ang kanyang pagkain na parang wala itong sinabing nagpabagabag sa isipan ni Amelia. Kung siya lang ang papipiliin, ay hindi na siya mananatili sa bayang yon. Simula nang magkaisip siya, ay itinatak na nito sa kanyang isipan na sa lungsod siya nababagay. Ngunit kahit na anong pilit niyang gawin, ay bumabalik at bumabalik pa rin siya sa bayang yon. Matapos mag-almusal, ay nagligpit na ang mga ito ng mga gagamitin sa bukid. 8:00 pa lamang ng umaga noon, ngunit nararamdaman na ni Amelia ang mainit na dampi ng init sa kanyang balat, na siyang nagpatingkad sa maputing balat nito. Ano naman ang pumasok sa isip niyo, Mang Ricky? Dinala niyo pa si Amelia dito sa bukid. Gusto ko lang na matuto siya sa mga gawain dito. Saka para malaman naman niya ang buhay namin sa probinsya sa mga panahon naroon siya sa lungsod. Alam niyo naman ang buhay sa lungsod na nakasanay nitong anak niyo Ano ka ba, Tonying? Madali lang naman tong pinapagawa sa akin ni tatay. Para lang ako naglalaro. Kita ba? Walang problema sa anak ko. Kaya naman mag-araro ka na dyan na makarami tayo ng kahon. Pinagbuti ni Amelia ang ginagawa nito. Ang inutos kasi sa kanya ng kanyang ama ay magdamo sa paligid ng maliit na kubo kung saan ginagamit nila para gawing pahingahan. Tiniis nito ang mainit na sikat ng araw para makatulong sa kanyang pamilya. Hindi pa siya nangangalahati sa kanyang ginagawa ay tinawag kaagad siya ni Imelda. Pagtapos mo dyan, dito ka naman sa Pilapil. Kailangan matapos natin to bago lumubog ang araw. Dahan-dahan naman sa pag-utos dito kay Ami. Baka masugatan tong makinis na kutis niya. Hay naku, Nay. Ewan ko sa inyo ni Tonying. Magsama kayong ginagawang prinsesa yan si Amelia. Kayo naman ang tatay mo ang magsama. Umuwi nga dito si Amelia upang magbakasyon at magpahinga. Pero pinagtatrabaho niyo pa rin. Ang init-init Kawawa naman tong panganay ko. Ginagawa ko lang ang alam ko makakabuti para sa kanya. Paano kapag ayaw na niya magtrabaho sa ospital? Pwede siya magsaka. O hindi kayo magbayari ng ekta-ektaryang palayan. Mabuti pa si Amelia may pagpipilian. Dito na nga ako pinanganak sa baryo. Dito na rin lumaki. At mukhang dito na rin ako mamamatay. Pasensya ka na kung hindi namin may bibigay sa inyo ang lahat ng gusto nyo. Pinanganak kayo sa ganitong klaseng pamilya May magagawa pa ba ako? Kung ako siguro ang dinala sa lungsod, baka naahon ko na kayo sa kahirapan.
Ano bang gusto mong iparating? Nagpapadala naman ako kahit papano ah. Sadyang nagkabaon-baon lang kami sa utang nung nagkasakit si Uncle. Kaya naman hindi kalakihan ang pinapadala ko. Matanda na rin si Tia Sabel. Hindi niya kayang bayaran lahat ng mga utang na yun. Wala naman ako sinasabi ah. Ang akin lang, baka nag-iba ang ihip ng hangin kung ako ang dinala sa lungsod. Pwede ba tumigil na kayo? Tapusin nyo na yung ginagawa nyo. Ayokong marinig ulit ang usaping to. Maliwanag? Maliwanag! Opo, Tay. Pasensya na po. Napatungo na lamang si Imelda saka mabilis na ginapas ang nagtataasang damo sa bandang Pilapil. Si Amelia naman sa kabilang banda ay tinulungan si Imelda nang matapos nito ang kanyang ginagawa. Tahimik ang mga ito sa pagtatrabaho sa bukid. Napansin ni Tunying ang kakaibang katahimikan ng mag-anak. Kaya naman ay nagbukas ito ng usapan na ikinatuwa naman ng mga ito. Bandang dapit hapon nang matapos ng mga ito ang kanilang ginagawa. Nagmamadaling nagligpit ng gamit ang kanyang mga kasama upang makauwi na sa kanilang tahanan. Habang tumutulong si Amelia sa pagliligpit kay Tunying, ay naisipan niyang kausapin ito. Tunying, pwede ba kitang makausap? Uy, oo naman. Tungkol saan ba? Tungkol kay Imelda sana. Anong gusto mong malaman? Alam mo bang pinagmumulan ng galit niya sa akin? Sa tingin ko kasi may sama ng loob sa akin ang kapatid ko. Bakit naman sa akin mo naisipan magtanong tungkol sa kapatid mo? Bakit hindi ka sa kanya magtanong? Hindi naman sa pagtanggi o ano ha? Nagtatanong lang ako. Matagal na kasi kayong magkasama ni Imelda. Sa tingin ko naman may alam ka sa nangyayari sa pamilya ko. Hindi na nakasagot pa si Tunying kay Amelia dahil lumapit si Imelda sa kanila upang makisali sa kanilang usapan. Nakangiti pa ito habang ipinapaypay ang sombrerong dala nito. Mukhang seryoso ang usapan niyo ah. Pwede bang makisali dyan? Tungkol lang naman sa palayan. Kung gusto mo, ikaw na lang magkwento sa kambal mo. Kayo na lang. Naiirita na nga ako na paulit-ulit na lang na ganyan ang usapan namin ni nanay at tatay. O sige, ako na lang. Makikinig ka ba? Hindi na. Mauna na ako sa inyo. Naiiling na tinalikuran sila ni Imelda saka naunang maglakad sa maputik na pilapil. Nagtataka naman na tinignan ni Amelia si Tunying dahil sa pagsisinungaling nito sa kakambal. Ibang klase talagang kakambal mo, no? Kambal kayo pero magkaibang mag-iiba kayo. Kahit pa sabihin magkamukha pa kayo. Yan nga ang madalas kong marinig nung mga bata pa kami. Kahit naman ngayon eh. Mahinhin ka tapos mabait. Yang si Imelda, di ko maintindihan. Napakagasla kong kumilos. Pati yung bunga nga, Diyos ko. Kung hindi ko lang siya kilala, baka napagkamala kong lalaki yan eh. Mabait naman yan kahit ganyan siya. Oo naman, kapag tulog. Ikaw talaga, Tunying. Oo nga pala, bakit hindi mo sinabi sa kanyang totoo? Siyempre, hindi naman ako sumbongero eh. Sa pagitan naman natin ang usapan eh, hindi naman siya kasama doon. Bihira lang ang isang kagaya mo, Tunying. Siyempre naman, ako pa. Tungkol sa tanong mo kanina, pwede bang sa susunod ko lang sabihin sa'yo? Bakit? May gagawin ka ba pagkatapos nito? May tenga kasi ang lupa. Sa susunod na lang kapag sigurado akong walang makikinig sa usapan natin. Ano bang ibig mong sabihin? Nandito na tayo sa inyo. Pakisabi na lang kay Mang Ricky na hindi na ako tatambay ha. May dadaanan pa kasi ako eh. Naguguluhan man ay tumango na lamang si Amelia sa sinabi ng kababata. Hindi malinaw kay Amelia kung paano nila naging kaibigan si Tunying. Nagtataka nga ito kung bakit wala siyang gaanong maalala sa kabataan niya. 10 taong gulang siya nung kunin siya ng kanyang tiyahin upang pag-aralin. 25 taon na siya sa kasalukuyan. Ngunit ni katiting na alaala noong kabataan niya ay hindi man lamang sumagi sa kanyang isipan. Tila ba binura sa kanyang alaala ang nangyari 15 taon na ang nakakalipas. Lunod si Amelia sa kanyang iniisip kaya hindi niya namalayan na nakalapit na pala ang kanyang ama.
Kung hindi pa siya nito tinapik sa balikat, ay hindi nito malalamang naroon ang matandang lalaki. Mukhang malalim ang iniisip mo, anak ah. May problema ka ba? Ayos lang, Tay. Medyo pagod lang po ako. Ganun ba? Halika sa loob. Magpahinga ka na muna saka kumain ng merienda. Si Tunyi nga pala. Hindi na raw siya tatambay muna. May dadaanan lang daw siya. Ganun ba? Wala naman siyang binabanggit sa akin na may gagawin pa siya maliban sa pag-aararo sa bukid. Baka nakalimutan niya lang pong sabihin sa inyo. Halina po kayo. Kinuha sa kanya ng kanyang ama ang mga dala nito saka inakay papasok ng bahay. Pamilyar sa kanya ang pakiramdam na yun. Hindi man niya lumusang naalala ang nakaraan. Ngunit malinaw kay Amelia na lagi niyang nararamdaman at nararanasan ang ginawa nilang yon ng kanyang ama. Masaya niyang niyakap ang bisig ng ama. Nang makapasok sila sa loob, ay bigla na lamang nawala ang ngiti ng kanyang ama. May kayakap kasing lalaki si Imelda na pamilyar kay Amelia. Makisig ang lalaking yun na maaninag kahit na nakatalikod yun. Maputi rin ang kanyang balat na tila hindi naaarawan. May sukbit pa itong malaking baga. Ngunit hindi na niya naibaba pa ang kanyang mga dala dahil sa pagkasabik. Anong ibig sabihin nito? Imelda! Imelda? Nagtatakang tinignan ng lalaki ang kanyang kapatid. Pabalik-balik ang tingin nito sa kanya maging kay Imelda. Nanlalaki ang mga mata nito nang mapagtantong hindi siya ang niyakap nito. Mel? Mel! Ikaw nga! Teka, sino ka ba? Bakit parang may bala ka pang tuhugin ang kambal ko? Ay, pasensya na po. Nalito lang po talaga ako. Ako po pala si Tom, nobyo ni Amelia. Nobyo? Walang sinasabing nobyo sa akin si Amelia. Nagsabi ho ako kay nanay. Ang akala ko ay nasabi niya na sa inyo. Wala siyang sinasabi sa akin. Tunog ng kubyertos ang kumuha ng atensyon nilang lahat. Lalo na ang ama ni Amelia na si Ricky. Nagugulumihan ang inilibot ni Celia ang kanyang paningin sa mga taong nasa sala. Sinamantala ni Amelia ang pagkakataon upang lapitan ang nobyo. Kumawala ito sa pagkakahawak sa kanyang ama, kaya napalingon ito sa kanya. May sasabihin pa sana ang matandang lalaki, ngunit tuluyan nang nagtagpo ang mga labi na magkasintahan. Tuwang-tuwa ang dalaga nang makitang naroon si Tom. Tom! Napaaga naman yata ang dating mo. Agad ko natapos ang trabaho ko eh. Ikaw ba ang nobyo nitong anak ko? Hello, good afternoon. Anak? Oo, nanay ako ng kambal. Hindi ako makapaniwala na kayong nanay nitong si Mel. Hala, bakit naman? Akala ko po kasi matandang kapatid lang po niya kayo. Binigla mo naman ako doon. Binobola mo naman yata ako eh. Naku, hindi po. Ang sabi po kasi sa akin ni Mel, may kakambal siya. Kaya nagulat po ako kanina nung lumabas kayo. Dahil ang bata niyo pang tignan eh. Gano'n na ba kayo katagal ni Ami? At bakit mo tinatawag siyang Mel? Magdadalawang taon na po. Nakasanayan na po kasi naming tawagin siya ng ganyan. Bakit ngayon mo lang naisipang bumisita sa bahay? Ano ba trabaho mo? Nakapagtapos ka na ba? Ano ang trabaho ng mga magulang mo? Dahan-dahan naman sa pagtatanong. Hindi pa nga naibababa nitong nobyo ni Ami ang mga gamit niya eh. Kung hindi pa pumagitna ang kanyang ina, ay hindi pa titigil ang kanyang ama sa pagtatanong. Sinenyasan nito ang kanyang ina na nagpapasalamat na agad namang nakuha nito ang kanyang ibig sabihin. Ibinuka nito ang kanyang bibig saka nagsalita sa hangin upang sabihin na walang problema. Kinindatan siya nito saka binigyan niya isa-isa ang mga taong naroon ng pinggan para magmerienda. May dalang kakaninto si Tom. Alina kayo. Pagsaluhan natin to habang mainit-init pa. Tom, ganun ba talaga kayo magbatian ni Amelia? May yakap sa kahalik?
Oo, nakasanay na namin kasi yung ganun eh. Hindi basta-basta nahahawakan ng babae sa pamilya namin ng kahit na sino lang. May bala ka bang pakasalan tong anak ko? Nilingon siya ni Tom na may pagtatanong sa mukha. Napayuko na lamang siya sa kakinain ng kakaning dala nito. Hindi mo pa ba sinabi sa kanila, Tart? May kailangan ba kaming malaman? Ang dami mong nililihim sa amin, Amelia. Huwag mo nang pagalitan yung anak mo. Nasa tamang edad na yan para magdesisyon sa sarili niya. Pero tayo ang mga magulang niya. Ano ka bang matanda ka? Nagsabi na sa akin si Ami. Ikakasal na sila ni Tom kaya umuwi siya rito. Nabitawan ng kanyang ama ang tasang hawak nito. Kaya naglikha yun ng ingay dahil sa pagkabasag. Agad na dinulugan ni Imelda ang nagkalat na bubog ng tasa. Kumuha ito ng walis sa kanilisan yun. Ano ang sabi mo? Ikakasal na si Ami? Oo naman. Ano ang masama roon? Doktor naman tong si Tom. Kayang-kaya na niyang buhayin ang anak natin. Teka nga, magtapat nga kayo sa akin. Buntis ba si Amelia? Napaubo si Amelia sa naging tanong na yun ng kanyang ama. Wala pa sa utak niya ang magkaanak. Noon lamang niya naalala na ganoon mag-isip ang mga taga-baryo. Kapag ikakasal kasi, ay inaasahan na kaagad ng mga ito na buntis ang babae kaya nagmamadali. Sa kalagayan naman nila, ay nagkasundo at nagdesisyon lamang silang magpakasal nung magtanong si Tom sa kanya. Hindi pa handang magkaanak si Mel. Pero kung may mabuuman po kami, pananagutan ko naman po ang anak nyo. Mahal na mahal ko po siya. Dahil sa sinabing yun ni Tom, ay hindi na nagtanong pa ang matandang lalaki. Tahimik nitong kinain ng kakanena, kasunod ng pagdagok ng mainit na kape na bagong timpla ni Imelda. Kailan ba ang kasal? Saan niyo idadaos ang kasal? Dito ba? Nakadepende pa kay Amelia. Pero ang gusto sana ng mga magulang ko, doon na lamang sa resort namin. Paano pala kapag mag-asawa na kayo? Nakadepende ka pa rin sa mga magulang mo? Hindi pa naman pinalang desisyon yun eh. Nagsuggest lang naman sila. Kami pa rin ni Mel ang masusunod. Bali, sinaalang-alang ko pa rin kung ano ang suggestion nila. Bilang respeto na lang din sa kanila. Magkakasundo talaga tayo, Tom. Ngayon pa lang natutuwa na ako sa'yo. Masaya si Amelia nang marinig niya yun mula sa kanyang ina. Ang desisyon na lamang ng kanyang ama ang kanyang hinihintay. May ilang araw pa sila upang hingi ng basbas ng kanyang ama na nakatitiyak naman si Amelia na makukuha nilang dalawa ang hinihingi nila. Lumipas ang mga araw na ginagawa ni Tom ang lahat upang mapansin ni Ricky. Ang mag-igib maging ang magsibak ng kahoy na hindi naman niya ginagawa ay nagawa niya sa probinsya. Pinipigilan siya ni Amelia. Ngunit matigas ang paninindigan nitong makuha ang basbas ng matandang lalaki. Ang makita ni tatay na mahal mo ko at kaya mo kong alagaan ay ayos na. Sweetheart, iba kasi ang pride ng mga lalaki. Kahit siguro ako sa magiging anak natin babae, sobra pa dito ang ipapagawa ko sa kanya. Kung nagmamahalan naman tayo Hindi sapat ang pagmamahalan. Kailangan din ng respeto sa relasyon. Hindi naman ako pinilit ng tatay mo na gawin to Ako naman ang nagkusa Kaya mo ba? Hindi ka naman sanay sa mga gawaing gaya nito Lahat ay natututunan. Lahat ay kaya kong gawin para sa'yo. Hinalikan na lamang ni Amelia si Tom sa pisngi nito. Saka nagngitian ng dalawa. Masaya at kontento na si Amelia na nandyan para sa kanya ang nobyo. Wala na siyang hihilingin pa dahil ang lahat ng katangian ng tipo niyang lalaki ay natagpuan niya sa nobyo. Kinagabihan ay naglakad-lakad ang dalawa matapos kumain. Tahimik ang paligid. Tanging mga kulisa at huni ng palaka sa palayan ang maririnig. Sa tingin mo ba, makukuha na natin ang basbas ng tatay mo ngayong linggo? Kahit naman hindi siya pumayag ay magpapakasal pa rin ako sa'yo. Sweetheart,
Hindi ba napag-usapan na natin to? Wala naman silang magagawa eh. Kay Tia Sabel ako lumaki. Maayos kanyang tinanggap. Siya na ang magulang ko, Tom. Tom, nakikinig ka ba? Tulalang napatingin si Tom sa kabilang dulo ng kalsada. Nagtatakang tinignan ni Amelia ang lalaki. May problema ba? May nasabi ba akong hindi mo nagustuhan? Napailing ang lalaki. Diretso pa rin ang tingin nito. Saka itinuro ang kabilang dako ng kalsada. Walang makita roon ng babae. Ano ba yun? Wala naman eh. May dumaan na matandang lalaki. Tumingin pa nga siya sa gawin natin ng matagal. Baka guni-guni mo lang yun. Hindi eh. Tinawag niya pa nga ako eh. Baka isa lang sa mga kapitbahay namin. Nakita mo bang mukha niya? Ang weird nga eh. Kahit anong pilit kong tignan ng itsura niya, hindi ko maaninag. Baka guni-guni mo lang talaga. Wala akong nakita kanina. Baka dahil sa pagod lang to. Halika na nga, umuwi na tayo. Matapos ang usapan nilang yun ay hindi nila binuksan pa ang tungkol sa nakita ni Tom. Ganun din kasi ang nangyari sa babae sa unang gabi niya sa probinsya. Kung pinagpilitan pa ng kanyang nobyo ang kanyang nakita, ay maniniwala naman siya rito. Hindi niya alam kung ano nangyayari sa lugar na yun. Isang umaga ay sumama si Tom sa bukid upang ayusin ang kahon-kahong palayan na pagtataniman ng palaya. Kapansin-pansin ang paglapit ng kanyang kapatid sa kanyang nobyo. Ngunit pinigilan na lamang niya ang sariling magbigay ng ibang kahulugan sa kinikilos ni Imelda. Alam mo bang magandang gawing gamot ang pansit-pansitan sa rayuma? Nagbabasa ako ng mga librong meron dito si nanay. Alam mo ba na sa pagbabasa lang din ng libro ako nagsimula? Libro naman ng lola ko tungkol sa mga halamang gamot ang binabasa ko. Kung nakapagtapos lang ako, baka magdoktor din ako. Hindi pa naman huli ang lahat eh. Alam kong kayang-kaya mo yan. Ang dami pala nating pagkakapareho, no? Baka tayo talaga para sa isa't isa. Si Imelda talaga, parang sira. Bakit? Nagbibiro lang naman ako ah. Hindi naman maganda yung biro mo eh. Ano lang iisipin ni Amelia? Alam niyang biro lang naman ang sinabi ko. Hindi ba, Ami? Nginitian na lamang ni Amelia ang kanyang kapatid upang hindi na humaba pa ang usapang yun. Mabuti na lamang at naroon si Tunying upang pagsabihan ito. Dahil totoong hindi siya komportable sa sinabing yun ng kapatid. Ang ginawang yun ng kapatid ay hindi tumigil sa araw na yun. Ilang araw ang nagdaan nang manghiram si Imelda ng damit niya. Akala niya ay may pupuntahan lamang itong handaan. Ngunit nagtaka siya na maglagay ito ng kolorete sa mukha. Nasundan pa yon ng mag-ayos si Imelda na kagaya niya. Mula sa kasuotan hanggang sa pananalita ay gayang-gaya nito. Wala siyang sinabi sa kapatid, ngunit hindi siya komportable sa ginagawa nito. Anong selebrasyon, Imelda? Ayos na ayos ka. Ano ba yan? Bakit mo ako nakilala agad? Eh bakit naman hindi? Madali namang malaman kung sino ka at si Amelia. Ano pa bang kulang sa ayos ko? Walang kulang. Sobra-sobra pa nga eh. Mukha kang espasyon sa tindahan na tag-piso isa. Nakakainis ka naman eh. Tingnan mo si Amelia. Simpleng-simple ang ayos niya. Natural na natural. Pero litaw pa rin ang ganda. Nag-makeup ka ba, Amelia? Lipstick lang at pulbo. Saan mo nilagay ang lipstick na yan? Pahiram ah. Hindi na nito hinintay ang sagot niya dahil dire-diretsyong pumasok ang kanyang kapatid sa loob ng kanyang silid. Hinalungkat nito ang mga gamit niya. Nang makita nito ang hinahanap, ay lumabas na kaagad ito ng kwarto na hindi man lamang ibinalik ang mga gamit sa lagayan. Napailing na lamang siya saka inayos ang mga nakakalat na gamit. Mula sa loob ng kanyang kwarto ay dinig na dinig niya ang usapan nilang dalawa ni Tunying. Para ka nang si Amelia.
Ang hirap ng tukuyin kung sino si Imelda o kung sino si Amelia sa ayos mong yan. Ang ganda ko, diba? Nandito na kami. Anak, tulungan mo muna tong si Tom sa mga dala niya. Nanlaki ang mga mata ni Amelia nang marinig niya ang boses na yun ng kanyang ina. Agad niyang napagtanto ang posibleng mangyari, kaya agad siyang lumabas ng kwarto. Hindi nga siya nagkamali dahil nakayakap na si Tom kay Imelda habang hinahalikan ang labi nito. Tart, nag-iba ka ba ng pabango? Hindi ganun pa rin ang pabango ko. Tom! Napanganga na lamang ang lalaki nang marinig nito ang boses ni Amelia. Hindi mawari ng babae kung magagalit ba siya o matatawa na lamang sa kamaliang yon ng nobyo. Pabalik-balik ang tingin ni Tom sa kanila. Maging ang inang si Celia ay napakunot ang noo sa nakita. Akala ko… Baka pwede ka nang bumitaw sa kanya. Tart, pasensya ka na. Akala ko talaga ikaw si Imelda. Hindi mo pa talaga kilala si Amelia. Tapos magpapakasal agad kayo? Parehong-pareho kasi ang ayos nyo eh. Kaya akala ko ikaw si Amelia. Pasensya na kayo ha. Ang mga gaya mong lalaki, madaling madala ng tukso. Kawawang kakambal ko sa'yo. Hindi na nakapagpigil pa si Amelia sa inis na kanyang nadarama. Agad niyang hinila ang kamay ni Tom palayo kay Imelda. Bakit si Tom ang sinisisi mo sa ginawa mo? Ikaw na nga may kasalanan eh. Tapos ikaw pa tong may ganang manisin ang nabiktima mo. Bakit ka nagagalit? Hindi ba't gawain naman natin to dati? Ano bang pinagsasasabi mo, Imelda? Hindi ba nagpapalit tayo ng katauhan nung bata pa tayo? Ikaw pa nga nakaisip ng bagay na yan eh. Kung may gagawing kasalanan ng isa sa atin, agad na nililigtas ng isa. Nakalimutan mo na ba, Mel? Huwag mo kong tatawagin ganyan. Dahil si Tom lang ang pwedeng tumawag sa'yo niyan? Ano bang gusto mo ha? Bakit parang lahat na lang na meron ako gusto mong makuha? Dahil kinuha mo ang lahat sa akin. Tama na ang pagkukunwari mo, Amelia. Ano nangyayari dito? Nag-aaway ba kayo? Dako, may hindi lang pagkakaunawaan ng kambal. Anong ginagawa mo, Imelda? Bakit ganyan ang ayos mo? Anong masama sa ayos ko? Kapag si Amelia ang nag-ayos ng kagaya nito, ayos lang. Tapos ako hindi pwede. Hindi naman yata patas yun. Tigilan mo ako sa mga drama mo, ha? Ewan ko sa inyo. Lagi na lang si Amelia. Palagi na lang siya. Padabog na nilisan ni Imelda ang sala, saka dumiretso sa kwarto nito. Ang madalas nitong ginagawa noong bata pa sila kada nagtatampo ito. Nang makapasok ng kwarto si Imelda, ay napatikhim si Ricky. Saka bumalik sa ginagawa nito na parang walang nangyari. Kagagaling lang kasi ng mga ito sa palengke. Isinama nila si Tom upang may katulong si Ricky sa pagbubuhat ng mga pinamili nila. Lahat ng pinagdaanan ni Amelia sa buhay ay nalampasan niya dahil sa kanyang tiya Sabel. Ngayong dumating na si Tom sa kanyang buhay, ay hindi makakapayag si Amelia na makuha pa ng kahit na sino ang lalaki sa kanya. Kinabukasan ay nakatanggap si Tom ng tawag na kailangan itong bumalik sa ospital dahil may kinakailangang operahan. Nagdadalawang isip pa ito kung babalik siya sa lungsod o iiwan ang ginampanang responsibilidad alang-alang kay Amelia. Sa tingin ko ay kailangan mo nang bumalik. Paanong basbas ang tatay mo? Ayokong ikasal tayong may sama ng loob sa iyo mga magulang mo. Sasamahan na lang kita sa trabaho mo. Matapos ng operasyon ay babalik din agad tayo rito. Sige, kung yan ang makakabuti. Saan nga pala mga magulang mo? Kailangan natin magpaalam. Mag-iwan na lang tayo ng sulat. Hindi dapat pinaghihintay ang trabaho mo. Buhay ang nakataya rito. Gaya ng sinabi ng nobya, ay nagsulat nga ito sa kanyang mga magulang. Maging si Tunying at Imelda ay sinulatan din ng lalaki. May kung anong mabigat itong nararamdaman sa pag-alis nila.
pakiramdam nito ay may kulang. Kahit nakasama pa niya ang nobya pabalik ng lungsod. Bakit parang hindi ka mapakali? Kanina ka pa palingon-lingon sa likod ah. Ayaw mo bang umalis? Hindi ko alam. Kakaibang pakiramdam ko eh. Parang may naiwan ako. Ano ka ba, Tart? Halika na. Napakulot noong lalaki sa tinawag ng nobya sa kanya. Hindi siya nito tinatawag na Tart. Tanging ang lalaki lamang ang tumatawag ng ganoon sa kanya. Kung hindi love o sweet, ay ang palayaw nitong Toto ang tawag ni Mel sa kanya. Dahil sa nangyari noong nakaraang araw, kaya may pagdududa sa kanya kung ang nobya ba talaga nito ang kasama o ang huwad na si Imelda. Napailing na lamang ang lalaki nang mapagtantong si Amelia ang kasama nito sa higaan nung magising siya. Kaya imposibleng si Imelda yun. Hindi nagtagal ang biyahe nila dahil nakahanap agad sila ng bakanteng eroplano. Pagkalapag ng eroplano sa airport ay may sumundok agad sa kanilang sasakyan saka dumiretso sa ospital. Tart, magjo-duty lang din ako ah. Hindi ka pa ba napapagod? Bakit hindi ka na magpahinga? Kung nagtatrabaho ang asawa ko, ako rin dapat. Napatiimbagang si Tom nang marinig niya ang mga katagang yun sa babaeng kasama niya. Nakakasiguro siyang hindi si Amelia ang kasama niya. Dahil ayaw na ayaw ni Amelia na ihayag ng lantaran sa publiko ang relasyon nila. Kahit na mga kaibigan pa nila ang kasama, ay hindi siya nito tinatawag ng ganoon. Imbis na kausapin si Imelda, ay dumiretso ito sa isang silid para maglinis ng katawan at magbihis. Hindi kaagad sila nakabalik sa probinsya dahil nagkaroon ng komplikasyon ng pasyente sa nangyaring operasyon. Sa ilang araw na magkasama sila ni Imelda, ay hindi ito nagpapahalata na alam na niya ang katotohanan. Pagsapit ng ika-4 na araw ay bumuti na ang lagay ng pasyente. Kaya naman inaya na nito ang babaeng bumalik sa probinsya. Ano yung laman ng malaking kahon na yan? Pasalubong lang. Hindi ko alam kung pwede ang ganyang kalaking karton sa eroplano. Baka pwedeng buwasan natin. Parang ang bigat eh. Sakto lang ang timbang nito. Nabayaran ko na rin to kaya hindi tayo magkakaproblema. Umanguna lamang si Tom sa babae sa katuluyang umakyat sa eroplano. Hindi na ito nag-abala pang tulungan ng babaeng kasama niya sa mga bitbit nito. Sa kabilang banda naman ay aligaga ang totoong Amelia na naghihintay sa pagbabalik ng kanyang nobyo. Hindi niya masabi sa kanyang ina na hindi siya si Imelda. Imelda, wala ka bang balak nung manghuli ng sarili mong pagkain? Ayos na ho ako sa gulay, Nay. Mabutit hindi ka pa nangihina. Ilang araw din tayong hindi nakakalabas dahil nandito ang kapatid mo. Hindi pa ba nakakabalik si Tonyeng? Isa pa ang lalaking yon. Wala man lang dinalang ligaw na hayop. May nahuli akong baboy ramo sa bundok kanina, Imelda. Baka gusto mong kainin ng puso doon. Sariwang-sariwa pa yon. Puntahan mo na doon sa likod ng bahay. Kainin mo na yon. Wala ka ng lakas oh. Kailangan mo nang kumain ng laman loob ng hayop o sariwang sanggol. Sige ho, pupuntahan ko na lang. Salamat. Nanginginig ang buong katawan ni Amelia na tinungo ang likod ng bahay kung saan naabutan ito ang kawawang baboy ramo. Sa ilang araw niyang pananatili sa bahay na yun ay napag-alaman niyang hindi normal na tao ang kanyang mga magulang. Wala siyang maalalang isa siyang aswang. Noong nakaraang gabi ay dinala siya ng mga magulang niya sa gubat upang manghuli ng hayop. Harap-harap ang kinain ng mga ito ang nahuli nilang hayop. Walang pinagkaiba ang mga ito sa ligaw na hayop na kanilang nilalantakan. Hindi masikmura ni Amelia ang ginagawa ng mga ito. Wala siyang ideya kung ano ang naging buhay ng mga ito sa loob ng 15 taong nawala siya. Mula sa kalayuan
ay may nakitang papalapit na sasakyan si Amelia. Nagmamadaling nilapitan siya ng kanyang ama. Hindi man lang nagpasabing kapatid mo na babalik sila ngayon. Saka mo na kainin tong baboy ramo. Naiiyak na sinundan ng tingin ni Amelia ang nobyo na papasok ng bahay. Kasunod dito si Imelda na may malaking ngiti sa mga labi habang hinahalikan ng inang sabik na makita sila. Alam kong uhaw na uho ka na sa dugo at laman loob. Pero tiisin mo na muna. Salubungin mo ang kapatid mo ron sa labas para hindi sila makahalata. Pilit na pinipigilan ni Amelia ang sarili na hindi umiyak. Miss na nito ang kanyang nobyo. Gusto niyang magsumbong sa kanya, ngunit hindi siya makalapit dito. Akala ko hindi na kayo babalik eh. Pwede ba naman yun, Tay? Itong si Tart nga nagpupumilit na makabalik kami. Hindi ba, Tart? Sa kusina lang ako. Nauuhaw ako eh. Imelda, anong tinutunga-tunga mo riyan? Kunan mo nga ng tubig itong si Tom. Opo. Ako na ho. Kaya ko naman eh. Ako na, Tom. Nag-unahan ang dalawa sa kusina upang kumuha ng tubig sa banga. Natatarantang inabot ni Amelia kay Tom ang basong may lamang tubig. Gustong gusto niyang yakapin ang nobyo, ngunit hindi niya magawa. May problema ba? May dumi ba ako sa mukha? Wala. Sige. Labas lang ako. Tumalikod ang lalaki, ngunit agad niyang niyakap ito sa likurana. Napahikbi ang babae habang mahigpit niyang hinawakan ng lalaki. Hindi ako ang kasama mo sa Maynila, Tom. Anong pinagsasabi mo? Alam ko kung sinong kasama ko nung ilang araw doon. Hindi ko alam kung paano nangyari yun o kung paano niya ginawa yun. Pero isa lang ang sigurado ko. Nagkunwari akong si Imelda. Paano? Bakit? Nasa bundok ako kasama si Tunying at nanay. Hindi ko alam kung anong klaseng galit meron si Imelda sa akin para gawin niyang bagay na yun. Tom, hindi mo ba ako kilala? Hindi mo ba ako naaalala? Nahuli na kita, Imelda. Tama na ang pagpapanggap mo. Tart? Anong ibig sabihin nito? Huwag mo na akong paglaruan. Anong nangyayari dito? Agad na kumawala si Amelia sa mahigpit na pagkakahawak niya sa nobyo. Maging ang totoong Imelda ay napataas ng kilay sa nabutan nito. Wala naman ho. Sinusubukan ko lang ulit hulaan kung sino si Amelia at sino si Imelda. Halika na, Tart. Magpahinga na tayo sa kwarto natin. Nginisian ni Imelda si Amelia nang sabihin niya mga salitang yon na mas lalong nagpadurog sa puso ng babae. Kinagabihan na hindi sumuko si Amelia. Sinubukan niyang kausapin ulit ang nobyo upang sabihin sa kanya ang totoo. Hinintay niyang makatulog ang mga kasama niya sa loob ng bahay. Saktong nasa labas ang lalaki at naninigarilyo. Kaya naman naglakas loob itong lapitan at kausapin siya. Ngunit inunahan na siya nito. Alam kong ikaw ang totoong Amelia. Pero ayoko na magduda lang sila sa akin. Gusto kong isipin nila na naloko nila ako. Tom? Alam ko nung una pa lang na may kakaibang nangyayari sa bahay na ito. Tumama lang ang suspecha ko nung nasa Maynila na ako. Anong ginawa nila sa'yo? Sabihin mo sa akin. Sa'yo ko mas nag-alala. Ano nangyari sa'yo sa mga araw na wala ako rito? Anong ginawa nila sa'yo? Hindi naman nila ako sinaktan. Pero kailangan na nating umalis sa lugar na ito. Hindi na sila ang pamilyang kilala ko. Kailangan natin ng kasagutan. Maaaring nangangailangan sila ng tulong. Hindi ko alam. Pero maaaring alam ni Tunying ang kasagutan. Alam mo bang daan patungo sa kanila? Tumango naman ang babae bilang sagot. Sa gabi ring yun ay nilakad nila ang daan patungo sa bahay ni Tunying. Marami nagliliparang mga ibon sa paligid. Ngunit hindi nila yun pinapansin. May isa pang gusto siyang atakihin.
Ngunit kaagad naman yung naitaboy ni Tunying. Anong ginagawa niyo rito? Gabing-gabi na. Paano na lang kapag tik-tik na nakalapit sa inyo? Tunying, kailangan ko ng tulong mo. Sabihin mo sa akin ang lahat. Hindi dapat kayo pumunta ng ganitong oras sa bahay. Delikado. Halina kayo. Pumasok kayo sa loob. Pare, pasensya ka na pero kailangan kasi namin ng tulong mo. Hindi ba't sinabi mo noon sa akin na sasabihin mo sa akin ang lahat? Ang sabi ko lang ay tungkol kay Imelda. Ngunit Pakiusap, Tunying. Napabuntong hininga na lamang si Tunying saka inilibot ang paningin sa loob ng bahay. Sumilip din ito sa labas upang matiyak na walang nakikinig sa kanilang usapan. Tinignan niya ang dalawa sa mata saka bumuntong hininga ng malalim. hindi na tao ang kasama mo sa bahay. Aswang sila, Amelia. Aswang? Paanong aswang? Sa pagkakaalala ko ay wala naman kaming lahing aswang. 2 buwan matapos kang umalis, nagkagulo dito sa lugar natin. Dahil sa sunod-sunod na patayan. Ayon sa narinig ko, karamihan sa mga naninirahan dito, nayanggaw ng isang dayong aswang. Simula noon, hindi na kagaya ng dating lugar natin. Ibig sabihin ba, aswang ka na rin? Hindi ko alam. Ngunit nakakasiguro naman ako na hindi ako nauuaw sa mga dugot laman ng hayop. 12:00 na pala. Gusto niyo bang puntahan ang kuta ng aswang? Hindi ba masyadong mapanganib sa lugar na yun? Hindi nila kayo mapapansin. Basta ibuhos niyo lang sa katawan niyo ang langis na ito. Agad naman nilang sinunod ang utos ng lalaki. Medyo malansa ang likidong yun. Ngunit tiniis na lamang nila ang kakaibang amoy na yun upang malaman ang kasagutan sa mga tanong nila. Matapos magbuhos ng langis, ay sumama sila sa lalaking palabas ng kanyang bahay. Pamilyar kay Amelia ang daang yun. Ngunit hindi niya maalala kung kailan siya dumaan sa lugar na yun. Nakarinig sila ng ingay habang sa daan, kaya agad silang nagkubli sa malaking puno. Nakita niyang si Imelda yun kasama ang kanyang mga magulang. May dala silang malaking kahon papasok ng kagubatan. Mukhang may bagong laro ng pamilya mo, Amelia. Alam niyo ba ang laman ng kahong yun? Kung titignan mabuti, nakakasiguro ko mga laman loob yan mula sa ospital. Ospital? Paano niya nakuha ang mga yun? Walang imposible kung ikaw si Nurse Mel o Doc Tom. Ibig sabihin ay nagtrabaho din siya sa ospital? Paano na lang kung may ginawa siyang maaaring ikasira ako? Alam mo ba, Amelia? Sa tingin ko hindi gagawa ng ganyang hakbang si Imelda. Masyadong matalinong babaeng yun. Maaaring pumasok sa kanyang isipan na magkukunwari ng ikaw kung hindi lang bumalik dito si Tom sa lugar na ito. Ibig sabihin ba'y gagamitin niya ang katauhan ko? Siguro. Halina kayo. Sundan natin sila. Maingat ang mga hakbang ng tatlo habang papasok ng gubat. Sinundan nila si Tunying at hindi naman nagtagal ay nakarating sila sa isang lugar na maraming mga kabahayan. Kailan pa nagkaroon ng mga bahay rito? 15 taon nang nakakalipas. Nandito na ba tayo? Oo. Kaya mag-iingat kayo. Dinala sila ni Tunying sa isang malaking kubo. Nanlalaki ang mga matang pinagmasdan ng mga ito ang mga taong naroroon. Sabik na sabik sila sa dala ni Imelda. Oh, dahan-dahan. Lahat naman kayo makakatikim nito. Alam kong sabik na kayo sa laman loob ng tao. Kaya naman, may dalang pasalubong sa inyo ang manugang ko. Mabuti na lamang at natuto ng kapangyarihang itim itong si Imelda. Nakontrol niya ang kakambal niya upang kumuha ng mga pagkain natin. Lahat gagawin ko para mas lumakas pa tayo. Nagdiwang ang mga aswang na naroon sa sinabing yon ni Imelda. Si Amelia naman sa isang tabi ay naguguluhan sa sinabi nito. Bakit niya sinabing kinontrol niya ako? Gayong nagkunwari lang naman siyang ako. Dahil ayaw niya mabigaw ang mga magulang mo. Siguro ay tama na itong nakita niyo. Umalis na tayo sa lugar na ito. Pero paano natin sila mapupuksa?
Hindi natin sila pupuksain. Hindi naman sila nananakit eh. Kahit na aswang pa rin sila. Maniwala ka sa akin. Kahit na aswang ang mga yan, alam pa rin nila kung hanggang saan lang sila dapat. Excuse me lang ha. Wala bang napapansin kakaiba kay Imelda? Maliban sa pagiging aswang niya at lantarang panggagaya sa akin? Kilala ko na ngayon kung sino si Amelia at si Imelda. Alam ko na ang pagkakaiba niyong dalawa. Pero napapansin ko lang na hindi siya okay. Sa tingin ko, kailangan niya ng tulong natin. Alam ko kung sino makakatulong sa atin. Si Tia Sabel. Si Tia Sabel? Ano naman ang alam niya sa nangyayari dito? Maniwala ka kapag sinabi kong alam niya ang lahat. Kinabukasan umaga pa lamang ay nasa labas na ng bahay si Tia Sabel. Mabilis itong nakarating kahit na anong oras na sa pinadalhan ng mensahe ni Tunying. Sabik na niyakap ni Amelia ang matandang babae. Anak ko, ayos ka lang ba? Hindi ka ba sinaktan ng mga aswang na yun? Paano niyo po nalaman ang bagay na ito? Noon pa lamang buhat ng ipinanganak kayong dalawa ni Imelda ay may aswang na dumayo sa lugar na ito. Hindi lang sila nagtagumpay na magyanggaw dahil nandito pa kami ng asawa ko. Pero nung umalis kami, tsaka dinala ka sa Maynila, ay bumalik sila at doon nagtagumpay na paramihin palalo ang lahi nila. Aswang na ang mga magulang mo bago pa kita dalhin sa lungsod. Pero bakit hindi kami dalawang dinala ninyo? Bakit ako lang? Bakit niyo ako pinayagang bumalik sa lugar na ito? Alam namin ang nangyayari sa pamilya ninyo. Ang balak sana namin ay iligtas kayo pareho. Ngunit hindi kami nagtagumpay dahil nakaamoy ang mga magulang nyo sa binabalak naming mag-asawa. Malakas naman ang pakiramdam ko na hindi ka sasaktan ng mga magulang mo. Hindi ko po maintindihan, Nana Sabel. Kung kaming dalawa naman po ang balak nyong ampunin, bakit ganun na lang ang galit sa akin ni Imelda? Dahil ang buong akala niya ay nagkunwarikan siya nung araw na pipili kung sinong aampunin. Ginagawa ni Imelda ang lahat para magpapansin. Tama ang sinabi ni Tunying. Ngunit sa araw din kasing yun ay nakita kong kaya ni Imelda na protektahan ang sarili niya. Ikaw naman sa kabilang banda halos hindi makabasag pinggan. Alam naming mas kakailanganin mo ang proteksyon at gabay naming mag-asawa. Ang problema nga lang, nalaso ng utak ni Imelda. Lahat ng bagay na sabihin sa kanya ng mga magulang niyo, agad niyang pinaniniwalaan. Kaya nga ako ang inutusan ni Tia Isabel upang alalayan si Imelda. Napasap mo na lamang ng ulo si Amelia nang marinig niya ang revelasyong iyon. Hindi kinakaya ng kanyang isipan na tanggapin ang lahat ng impormasyong sinabi ng dalawa. Para sa kanya ay isa lamang yung panaginip. Kung hindi pa siya pinisil ng marahan ni Toma, ay tuluyan na siyang mawawala sa realidad. Bumalik sa kanyang gunita ang mga kakaibang nangyari sa kanya. Kaya naman ay naglakas loob itong nagtanong sa kanyang Tia Sabel. Bakit hindi ko maalala ang lahat? Dahil dinala ka namin sa manggagamot. Pinabasbasan ka namin upang makalimutan mo ang lahat na nangyari sa inyo sa probinsya. Pero bakit naaalala ko pa rin sila? Ang ginawa lang sa'yo ng albularyo ay takpan ng masasamang alaala mo sa tao. Pinalitan niyo ng albularyo ng masasayang alaala. Ano po ba talagang nangyari? Sabihin niyo sa akin ang lahat. Gusto kayong gawing aswang pareho ng mga magulang ninyo. Pero agad na pinigilan namin ang plano nilang yon. Sinabi namin na pag-aaralin ka namin bilang nurse at ikaw na ang bahala sa mga laman loob ng tao. Hindi ako makapaniwala na naaalala pa pala nila ang pangako kong yun. Lahat ng pangako mahalaga sa mga aswang. Baka may nakakalimutan ang pangako, Amelia. Wala akong naaalala, Tunying. Alalahanin mong mabuti. Baka sa oras na maalala mo ay mailigtas pa natin ang kapatid mo. Pilit na inaalala ni Amelia ang sinabi niya sa kapatid. Ngunit nanatiling blanko ang kanyang isipan. Nang gabi ring yun ay bumalik sila sa kagubatan upang iligtas si Imelda. Malalim ang kanyang iniisip. Kaya naman ay hindi nito namalayan na napahiwalay siya sa kanyang mga kasamahan.
Nakaramdam na lamang siya ng malakas na paghataw sa kanyang batok. Kaya naman ay nawalan ito ng malay. Nagising na lamang ito nang marinig niya ang boses ni Tom. Ayan ang gusto nyo. Kapalit ng mga laman loob na yan ay ang kalayaan ni Amelia. Nasaan si Amelia? Huli ka na. Nakatakas siya ngunit nararamdaman kong malapit lang siya. Nandito lang siya sa paligid. Wala kayong kwentang mga magulang. Wala kang alam. Alam ko na ang lahat. Ang mga kagaya nyo, hindi dapat naging magulang. Pare, tumakas ka na. Ako nang bahala rito. Paano ka? Huwag mo kong alalahanin. Kaya kong sarili ko. Sundan mong daanang yan. Dadaling ka niya kung nasan si Ami. Sapo ni Amelia ang kanyang batok. Ramdam na ramdam pa rin niya ang sakit ng malakas na pagkakatama sa kanya ng matigas na bagay. Nagising siya na naroon ang kanyang tiya Sabel sa kanyang tabi. Pinaliguan siya nito ng langis na kagaya ng ibinigay ni Tunying. Saan tayo, tiya? Shh! Huwag kang maingay. Kailangan nating makaalis sa lugar na ito. May iniutos ako sa alagang Sigbi ni Tunying, kaya hindi magtatagal ay masusunog na ang buong lugar na ito. Matapos niyang sabihin yun ay nakarinig sila ng malakas na pagsabog. Sunod-sunod yun kaya nagkagulo sa paligid. Hinila siya ng kanyang tiya Sabel palabas ng kanilang pinagtataguan. Sa gitna ng kaguluhan ay tumakas rin si Tunying upang sundan sila. Lingid sa kanilang kaalaman ay nakasunod na pala si Imelda sa kanilang tatlo. Nakarating sila sa isang maliit na kubo na nakatago sa pagitan ng dalawang malaking puno. Doon nila naabutan si Tom na may pag-aalala sa kanyang mukha. Lalapitan na sana ni Amelia ang nobyo nang biglang pumagitna si Imelda na may luha sa kanyang mga mata. Hinarap nito si Tunying na nagulat din sa bigla nitong paglabas. Bakit mo siya pinili? Lagi na lang siya ang napipili. Paano naman ako? Siya ang inampon at pinag-aral. Siya ang ikakasal. Siya ang paborito nilang nanay at tatay. Tapos ngayon pati ikaw. Akala ko ba kakampi kita? Kakampi mo ako, pero parang hindi na kita kilala eh. Ako pa rin si Imelda. Ako pa rin ang kaibigan mo. Hindi. Nagbago ka na. Hindi na ikaw ang mahinhin na Imelda na lagi nandyan para sa akin. Pilit mo kinukuha ang katauhang hindi sa'yo. Hindi totoo yan. May gusto ka bang baguhin ko? Magsabi ka lang gagawin ko agad. Basta wag mo lang ako iiwan. Wala kang kailangang baguhin sa sarili mo, Emmy. Magpakatotoo ka lang. Babalik agad ako. Maging tao o maging aswang ka man. Hindi ako aswang! Hindi! Hindi pwede! Akala niyo ba'y makakatakas kayo sa akin? Ricardo! Kahit anong pagkukubli niyo, ay amoy na amoy ko kayo! Aatakihin na sana ng matandang lalaki si Tia Sabela, ngunit agad na humarang si Imelda. Isang malakas na atungal ang kumawala sa bibig ng matandang lalaki. Agad siyang nagpalit ng anyo na agad din namang sinundan ni Imelda. Silang dalawa ang naglaban. Umangil ang mga ito sa isa't isa. Tama na, Ricardo! Anak mo siya! Wala kang alam! Naging ganid kayo sa kapagyarihan, mga halimaw! Masisisi mo ba ako? Nasa iyo na ang lahat, Sabel. Kahit ang atensyon ng mga magulang natin ay nasa iyo. Sapat bang dahilan yan upang saktan mo ang mga anak mo? Sapat ba na dahilan yan upang gawin mo silang aswang dahil sa pagiging uhaw mo sa kapangyarihan? Kung hindi lang sana ikaw ang paborito ng mga magulang natin, ay hindi ako maghahangad pa ng ganito. Galit na galit ang kanyang ama na napaungol habang nakalabas ang matatalas nitong pangil. May inilabas namang bote ng langis si Tia Sabela. Napailing na tinignan ni Tunying ang matandang magkapatid na naglalaban ng tingin. Nilapitan nito si Imelda, saka tinapik-tapik. Anak ka talaga ng tatay mo. Pareho kayong kulang sa atensyon ng magulang. Manahimik ka!
Hindi ako tulad nila. Napakibit balikat na lamang ang lalaki. Saka prenteng umupo sa lupa. Nakatingin ito sa dalawang matanda na nag-uusap. Bakit mo ginagawa ito, Ricky? Bakit pati ang buhay ng mga anak nyo ay sinisira ninyo? Bakit? Para naman sa kanila ang ginagawa ko eh. Kung hindi kayang protektahan nila mama at papa ang mga anak niya, pwes, ako kaya ko. Kaya mo nga ba talaga? Oo. Kaya wag mong questionin ang pagpapalaki ko sa kanila. Ako ang nagpalaki kay Amelia. Si Imelda ang nagpalaki sa sarili niya. Akala niyo ba'y wala akong alam sa nangyayari dito? Pakialamera ka talaga. Mabilis na sinugod ni Ricky si Isabela na agad namang nakaiwas sa mahahabang kuko nito. Hinila naman ni Imelda ang kamay ni Amelia papasok sa loob ng kubo. Dito kayo magtago. Amy, bakit mo kami tinutulungan? Nagising na ako sa katotohanan, Ami. Patawarin mo ako sa ginawa ko sa iyo. Mamaya na kayo magpatawaran dyan. Kailangan natin magtago. Ang gusto ko lang naman ay maikasal. Bakit parang napaka-imposible naman ang bagay na yun? May kakasal kayo ni Tom. Gagawin ko ang lahat para mangyayari yun. Binigyan ng tipid ng ngiti ni Imelda ang kapatid bago tuluyang lumabas sa kubong yun. Mga atungal ang bumalot sa gubat na yun. Ang malaking buwan ang siyang nagbigay ng liwanag sa paligid. Hindi nagtagal ay tumahimik ang lugar. Isang marahang katok ang kanilang narinig. Binuksan ni Tunying ang pintuan at doon tumambad sa kanila ang sugatang katawan ni Tia Isabel na inalalayan ni Imelda. Tia Isabel, ayos lang ba kayo? Huwag kang mag-alala. Galos lang ito. Didilaan ko lang ang sugat niyo para mabilis gumaling, ha? Hindi na kailangan. Kusang gagaling itong sugat ko. Malakas ang dugo ko. Ibig sabihin ay aswang ka rin, Tia Isabel? May dugo akong aswang, pero hindi pa ako ganap na aswang. Pinili kong tahakin ng tamang landas. Kabaliktaran ang ginawa ng mga magulang ninyo. Kamag-anak ni Lolong dumayong aswang sa lugar na to. Isa na rin akong ganap na aswang. Ano na ang nangyari kay tatay? Tumakas siya. At sa tingin ko babalik siya rito upang dali ng mga alagad niya. Napailing si Imelda habang tinatalian ang nagdudugo nitong sugat sa hita. Kinausap ni Tia Isabel si tatay. Ang sabi niya dadalhin niya ako sa Maynila sa kondisyong hindi niya uubusin ng mga aswang na pinarami namin. Kaya binalikan niya ang kanilang kuta upang iligtas sa mga aswang na naroon pa. Mas pinili niya ang mga aswang kaysa sa sarili niyang mga anak. Doon na lamang pumasok sa isipan ni Amelia ang pangakong nakalimutan niya. Nangako siya sa kapatid na babalikan niya ito, ngunit hindi niya yun natupad. Nagpanggap si Imelda bilang si Amelia upang kunin niya ang loob ng kanyang Tia Isabel. Noong una pa lamang ay nagpalit na sila ng katauhan. Siya ang tunay na Imelda. Siya ang may kasalanan kung bakit ganun na lamang ang galit sa kanya ng kakambal. Kasunduan nilang magkapatid yun na magpalit ng katauhan upang makahingi ng tulong. Naiiyak na niyakap niya si Amelia. Ami, patawarin mo ako. Nakalimutan ko ang pangako ko sa'yo. Patawarin mo ako. Kasalanan ko ang lahat. Ami, pinaglalaroan mo pa rin ba ako, Imelda? Ako ang totoong si Imelda. Noon pa lang ay nagkapalit na kami ng katauhan. Nagkunwari kami bilang isa't isa. Ibang klaseng kambal talaga kayo. Maraming salamat dahil naaalala mo pa rin. Huwag kang mag-alala. Ako pa rin si Imelda. Habang buhay ko nang dadalhin ng pangalan na to. At dadalhin naman kita sa Maynila. Doon ka natitira simula sa araw na ito. Talaga ho? Oo naman. Para na rin may kasama ako sa bahay. Kasama mo naman ako, Tia. Akala ko ba'y ikakasal kayo ni Tom? Nagbigay ng basbas ang tatay mo.
Alagaan mo daw ng mabuti ang anak niya. Kahit hindi niyo man sabihin yon, ay aalagaan ko pa rin si Mel. Nagngitian na lamang sila at tahimik na hinintay ang bukang liwaywaya. Nagkapatawaran ng magkapatid. Ilang buwan ang lumipas at ikinasal naman si Tom at Amelia. Si Melda naman sa kabilang banda ay nag-aral ng medisina. Si Tunying naman ay piniling mamuhay sa nayong yun dahil ayon sa kanya ay kailangan pa siya ng mga tao roon. Ang mga magulang naman ng Kambala ay patuloy na namumuhay bilang tao sa umaga at aswang sa gabi. Wakas,